fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Grace-oriented ano ngayong L bro? Life development. At ang topic ngayon mga kapatid ay hindi maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa kautusan ng 10 commandment matapos niyang sumampalataya. Ayan, so mga kapatid, ang topic natin ay hindi maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa kautusan na 10 utos matapos niyang sumampalataya. So, affirmative natin si Brother Avila ng SDA, negative naman si Pastor Jeramel ng Gold. At sa ating setup ng debate, standard ito yung ating 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, at meron tayong 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauna si negative, mahuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, rule number 1 yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2 yung close-ended question. Dapat sumagot muna ng categorical bago tayo magpaliwanag. Rule number 3 yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi ka makapili, 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, limit lang sa first stand kung doon lang magtatanong sa inilatag ng katunggali. Pero sa rebuttal pwede nang itanong kahit hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa 2 warning, -1 minute. Rule number 7, isang objection, isang clarification, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult at pagmumura mga kapatid. At rule number 9, no challenge question, yung mga tanong na kung mabasa or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question po pwede magtanong or personal question, pero pwede ding tanggihan ng sumasagot. Rule number 11, yung ating 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules na nakasaad dito. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako ay isang Catholic at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate natin. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, sumasang-ayon tayo, Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon po, Moderator. Okay, so bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. Konting preview sa inyong patutunayan at baka pwede nyo ikwento kung paano ito nabuo ang pag-uusap na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay po, magandang gabi sa ating lahat, dyan sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig. Ako po muli si Leonard Avila, isang elder sa Real Church Seventh-day Adventist. So ito pong topic na ito ay napagkasunduan namin ang ating kaibigan si Pastor Jeramel Amlon patungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa salvation, kaligtasan. Kaya nga po, sa gabing ito, patutunayan natin bakit nga ba ang isang tao matapos niyang sumampalataya sa Diyos, ngunit hindi sumusunod naman sa kautusan ng Diyos, ay maaari siyang hindi maligtas o hindi siya maliligtas. Yan po ang ating patutunayan sa gabing ito. Ano po ba yung dahilan bakit hindi siya maliligtas? Okay po. Siyempre, yung ating negatibo, pakilala ka, kapatid. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Jeramel, ang late na lingkod from Grace, City of Panabo, Davao del Norte. So ako po ang negative sa paksa ngayon na patutunayan po ni Leonard Avila na hindi maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa commandments matapos sumampalataya. So, bali negative tayo dito. Siyempre, hindi tayo dyan.
So, titingnan natin kung hanggang saan tindigan ni Bro Leonard ito. Sana may mapulot kayong aral, sa mga, lalo na yung mga nakasuri ngayong gabi. So, bali, ang nangyari itong debating ito kasi si Bro Leonard talaga yung sabi niya, ito yung paksa usapan natin. So, tinanggap ko naman ng buong puso. Sana may mapulot kayo ngayong gabi. Maraming salamat. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. Kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming kahit sa profile nyo lang. Or mag-tag kayo ng friends mga kapatid para mas marami pang makapanood ng debate ngayon. So again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na hindi maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa kautusan na 10 commandments matapos siyang sumampalataya. Brother Avila ng SDA, 10 minutes, your time start now. Okay po mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat, mga tagapakinig at sumusubaybay sa topic na ito, sa debate na ito. So ngayon po, bilang affirmative ay patutunayan ko bakit nga ba sa kabila ng ikay sumampalataya ay maaaring hindi ka pa rin ligtas dahil ayaw mong sundin at ingatan ang 10 utos ng Diyos o 10C. Una, mga kaibigan at kapatid, gusto ko pong ipakilala kung ano ba at sino ba ang gumawa o may akda ng 10 utos na tinatanggihan o tinatakwil. Siyempre, negative yung ating kabilang side, si Pastor Ramlon, at ang iba pang Baptist na Osas Doctrine at Hyper Grace Doctrine na tinatawag natin, hindi nila tinatanggap itong 10C. So, paano nga ba ginawa ang 10 Commandments? Base sa Exodus 31, chapter 31, verse 18, ang sabi doon, written by the finger of God, o isinulat mismo ng daliri ng Diyos, yung 10 utos. So kilalanin natin sino ba yung sumulat na yon, ng 10 utos na yon. Makikilala natin kung sino yung sumulat and then siya yung author o may-ari ng 10 utos na yon. Sino ba ang Diyos na yon na nagbigay kay Moises na nagpakilala sa kanya na siya si salita o siya ay nagpapakilala si word na ako nga. So yun, yung pakilala niya kay Moises noong una, siya yung si ako nga. Pinatutunayan ni Apostol Pablo doon sa chapter 1, ni Apostol Juan, doon sa chapter 1 at verse 1 at verse 11 to 14, na yung salita na word ay nagkatawang tao. Yung siya ay nagkatawang tao siya, ngunit ang problema, hindi siya tinanggap ng kanyang bayang pinili niya na Israel. So walang iba ito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam natin na hindi siya tinanggap ng bansang Israel. So ibig sabihin lang, mga kapatid, kung tinatakwil mo o tinatanggihan mo ang 10 Commandments o 10C, it means tinatanggihan mo ang nagbigay nito, ang giver ng 10C na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pa ang mga katunayan na ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang 10 Commandments giver sa bundok ng Sinai? Kung babasahin natin ang Genesis chapter 18 verse 1, ang Panginoon o ang Diyos ay nagpakita kay Abraham. Ngunit sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan chapter 8 verse 56, verse 58 patuloy, nagalak si Abraham nang makita ang kanyang mga araw. Pinatutunayan niya na siya yung Diyos na nagpapakita at nakikipag-usap sa mga patriarka at propeta tulad ni Abraham at ni Moises. Ano pa? Ano pa ang katunayan na ang Panginoong Jesucristo ang 10 Commandments giver sa bundok ng Sinai? Sangayon sa Exodus chapter 33 verse 20-23, nakita mismo ni Moises ang Diyos, ang anyo ng Diyos. Ano po? Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan chapter 5 verse 37, kailanman ay walang tao na nakarinig ng tinig ng Diyos Ama o nakakita ng kanyang anyo. Ibig sabihin, may Diyos na nagpapakita at nakikipag-usap sa mga patriarka at mga propeta. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo mismo. At may Diyos na hindi nagpapakita. Yun ay ang Diyos Ama. Kaya malinaw kung sino ang 10 Commandments giver sa bundok ng Sinai. Ano pa? Ang katunayan na kay Kristo mismo, galing ang 10 utos. Siya yung nagpapakita at nakikipag-usap na Diyos at kasama ni Moises mismo sa bundok ng Sinai. Na ibinigay niya ang kanyang 10 utos
kay Moises. Ayon sa kaganapan na Exodus chapter 17, verse 5 to 7, nang humingi ng tubig ang mga Israelita sa bundok ng Horeb, nang paluin ni Moises yung bato na dinadaluyan ng tubig para makainom, ang mga Israelita ay tumayo. At ang Diyos, na tensi giver, ay tumayo sa ibabaw ng batong iyon para painumin ang mga Israelita. Pinatutunayan ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 10, verse 1 and 4, ang ulap at haliging apoy na sumusunod sa mga Israelita, at ang batong iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Malinaw na si Christ ang tensi giver. Siya ang author mismo at kanyang utos ang Ten Commandments. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesukristo sa Juan chapter 14, verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos, which is yung Ten Commandments, ang pangunahing tinutukoy dito. Kaya paano ililigtas ka ng isang Diyos o aaring ganap ka kung mismo ang grace provider, walang ibang ating Panginoong Kristo at Savior, yung kanyang utos na tensi na binigay sa bundok ng Sinai na walang hanggang tipaniya ay nilalabag mo at itinatakwil mo. Kalapastanganan lang ang pagsamba mo sa Diyos, hindi katanggap-tanggap yan sa Diyos. Kasi kautusan ng tao ang sinusunod mo instead na kautusan ng Diyos. Yan ang binabanggit ng ating Panginoon sa Matthew 15, verse 8 and 9. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pre-existing bilang Diyos, yung doon pa lang sa panahon ni Moises sa Exodus 32, verse 33, sino mang magkasala laban sa akin ay aalisin ko sa aking aklat. So ibig sabihin, merong aklat ang ating Panginoon na kung sino man ang lumabag sa Kanya, magkasala sa Kanyang kautusan, ay Kanyang aalisin sa Kanyang aklat kung ang taong iyon ay hindi magsisi sa Kanyang pagkakasala. Kaya kahit sumampalataya ang isang tao, kung siya naman, pagkatapos niya sumampalataya, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi po yan aariing ganap ng Diyos. Ano pa? Kaya nga, sabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 2, verse 13, hindi ang tagapakinig ng kautusan na mananampalatayang ililigtas o aariing ganap ng Diyos, kundi ang sumusunod at nagsisitalima sa kautusan ng Diyos ang aariing ganap. So meron po palang pag-aaring ganap. Matapos nating sumampalataya, andun na po yung biyaya ng Diyos, provided na po yun, tinapos na po ni Kristo yung kanyang gawain, andun na po yung justification, yung atonement, nakalaan na po ito sa lahat ng tao. Ngayon, ang problema, matapos mong sumampalataya, lumalabag ka naman sa kautusan ng Diyos, itinatakwil mo ang 10 utos na ibinigay niya, ibig sabihin nun, mga kapatid, wala ka kay Kristo. Tinatanggihan mo mismo si Kristo. Paano ka ililigtas ng Diyos? Paano ka aariin ng Diyos kung ikaw ay suwail sa kautusan ng Diyos? Malabo po yan, mga kapatid. Kaya kung ang claim po natin, tayo po ay ligtas na nang tayo sumampalataya pero hindi tayo sumusunod sa 10 utos na mismo ang author ay ang ating Panginoong Jesucristo, false claim po yan. Kaya ang sabi po ni Apostol Juan, doon sa unang Juan, chapter 1, verse 2 and 4, sino mang nagsasabi na siya ay nakay kay Kristo, ngunit hindi tumutupad ng kanyang utos, ay sinungaling. Wala ang katotohanan sa Kanya. So ibig sabihin po mga kapatid, kahit anong claim natin na tayo ay nakay Kristo na, ngunit hindi tayo sumusunod, nag-iingat ng kautusan ng Diyos, especially ng Ten Commandments ng Diyos, tayo po ay tunay na wala kay Kristo. Pinatutunayan po yan ni Apostol Juan. Kaya nga, hindi po ako nagsasabi niyan, kundi sa Apostol Juan, sa unang Juan, chapter 1, verse 2 and 4. Nang sabi nga doon, sino mang nagsasabing nakikilala niya si Kristo, ngunit hindi sumusunod ng kautusan, ay sinungaling. Ang katotohanan ay wala sa kanya. And then, ang katuparan ng pag-ibig ay pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yan po ang pinatutunayan ni Apostol Juan. Mga kapatid?
Kaya maganda pong malalim nating mapag-aralan, mapag-isipan. Bakit nga ba sinasabi ni Apostol Santiago na ang pananampalataya, ano po, na walang kasamang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay patay. Ano po, sabi ng ating Panginoong Kristo, ang pagsamba nila sa akin ay walang kabuluhan. Kasi instead na sundin ang 10 utos ng Diyos o ang kautusan ng Diyos, ay ang sinusunod ay kautusan ng tao. Kaya, yun po ang kalagayan, mga kapatid. Ang tunay na nasa ilalim ng biyaya ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, which is yung 10 Commandments of God na ibinigay ng ating Panginoong Kristo doon sa bundok ng Sinai. Ano po? Kaya paano natin yan pasusubalian na tayo ay maliligtas kung hindi naman natin iniibig na sundin ang kautusan ni Kristo? Magkasama po ang grace at bunga ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kasi kung grace lang, wala tayong bunga ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, diyan po pumapasok yung sinasabi ni Apostol Santiago na ang pananampalataya mo ay at walang kabuluhan. Okay, so dyan nagtatapos Time mga na ba? kapatid. Yes, bro. So dyan nagtatapos ang ating unang pagpapahayag ng affirmative. Dako tayo sa ating unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Jeramil ng Gold, your time start now. 7 minutes. Unang tanong ko, bro, walang tao na maligtas na hindi sumusunod sa 10. Yes or no? Saglit lang sir, malabo. Mag-off cam ako para madinig ko. Okay, time stop muna. Okay, so paulit nga, Pastor. Okay, Sige po. so pinatutunayan mo ngayon na walang tao na maliligtas kung hindi sumunod sa 10 utos. Yes or no? Mali. Ano po kapatid, ang pinatutunayan natin ay matapos mo sumampalataya, hindi ka sumusunod sa kautusan ng Diyos, pinakilala sa iyo ang kautusan ng Diyos, hindi ka ililigtas ng Diyos kasi suwail ang labas mo. Okay, next question. Kasi ang tanong ko, patutunayan mo ba talaga na walang mapupunta sa langit na hindi sumusunod sa 10 utos? So ibig sabihin, bro, may nakapunta sa langit na hindi sumusunod sa 10 utos. Yes or no? No, ang pinatutunayan natin, matapos mong sumampalataya, hindi mo kinikilala ang kautusan ng Diyos na 10 utos, hindi ka ililigtas ng Diyos kasi suwail ang labas mo. So, kaya nga, tinatanong kita ngayon, may makapunta ba ng langit na hindi sumusunod sa 10 utos? Yes or no? Wala. Yung matapos na sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, wala. Lahat yan ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Ano po? Kasi ang 10 Commandments ay moral law at yan po ay greatest commandment. Lahat ng turo ng mga propeta at ng mga apostol, lahat ng kautusan, dyan po nauuwi. Okay, at least nilinaw mo na ha. Ngayon, next question. So ibig sabihin, nung kasama ni Kristo doon sa napako sa cross, ilang commandments ba yung nasunod niya? Ilang commandments ba yung nasunod niya? Sagot, nasunod po niya lahat kasi forgiven siya. May nilabag ba siya doon? Anong nilabag niya? Kasi forgiven na siya eh. Pinatawad na siya ni Kristo ng time na yon. So ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, nasunod niya ang kautusan ng Diyos. Okay, Next ko. pakibigay nga ng mga nasunod niya na 10 utos. Yes, ano ang ginawa niya? 'Di ba? Una, sinaway niya yung paglapastangan ni Dimas. Si Dimas ba nahigtas doon sa pangalan ng Panginoon na tinutuyan niya sa Panginoong Kristo. Ang sabi ni Dimas ay huwag mong tuyain ang ating Panginoon. Ibig sabihin lang, huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Kasi sila, alam nila na sila po ay akma doon sa kaparusahan, pero ang Panginoon hindi. Okay, ilang utos ba ang nasunod niya? Lahat nasunod niya kasi forgiven siya eh. Wala naman siyang nilabag doon kasi
At that time, forgiven siya ng ating Panginoon. Kaya nga, kita mo, pag nagpapatawad ang Panginoon, humayo ka at huwag ka na magkasala muli. Ibig sabihin, justify siya sa time na yon. Ibig sabihin, nakakomply siya doon sa kautusan ng Diyos na sumampalataya siya sa Diyos. Wala siyang ibang naging Diyos. Okay. So, ibig sabihin, kapag forgiven ka, ay nakasunod ka sa 10 utos. Yes or no? Yes, sa time na wala ka nang gagawin na ikaw ay, kung ikaw'y mamamatay na ha, pero kung ikaw ay habang naghihintay sa ating Panginoon, abay pagtsatsaga kang magtiis na sumunod sa kautusan ng Diyos. Kasi kung hindi, ay lapastangan ka lang sa Diyos. May pagtsatsaga. So, ulitin ko yung tanong. So, may mapunta sa langit na hindi sumunod sa 10 utos. Kasi sabi mo ngayon kung mamatay ka lang. Pero kung matagal ka pa mabuhay, ay pwede kang mapunta sa langit. So, ang tanong ko, may tao pala na mapupunta sa langit na hindi nasunod ang 10 utos, yes or no? Wala. Lahat po ng mapupunta sa langit, sumunod sa 10 utos ng Diyos. Forgiven po yan Lahat na sunod nila yon. Ibig sabihin, once na ikaw ay forgiven ng Diyos, nakakomply ka sa kautusan ng Diyos. Inari kang ganap ng Diyos. Okay. Pero yung hindi ka nagsisi sa kasalanan, hindi ka liligtas ng Diyos. Inaring ganap ka ng Diyos dahil sumunod ka sa 10 utos o dahil pinatawad ka sa iyong kasalanan? Inari kang ganap ng Diyos kasi nasa ilalim ka ng biyaya ng Diyos and then sumusunod ka sa kanyang utos. Objection, moderator. Objection, negative. Maliwanag yung tanong ko. Inaring ganap ka ba ng Diyos dahil pinatawad ka sa iyong kasalanan or dahil sumusunod ka sa 10 utos? Dalawa yung pagpilian. Or sumunod sa 10 utos. Brother Avila, pipili ka ba or mag-counter object muna? Counter objection po. Sinagot ko na po siya po. So ganito bro. So ganito, gusto lang linawin din ng moderator. Ano yung sagot mo bro? Pinatawad or yung sumunod sa 10 utos? Ang sagot ko doon, kapatid, pinatawad ka ng Panginoon dahil sa ilalim ng biyaya na may pagsunod ka sa kanyang utos. Hindi yun magkahiwalay. Okay. So, ibig sabihin, yung taong nanampalataya, forgiven na yun So, nasunod niya ang 10 utos. Yes, sir. Sa time na kung ikaw ay namatay agad pinatawad. Kasi hindi naman natin alam kung ano pa yung kasalanan na hindi mo nahihingi ng tawad. Diyos lang ang nakakaalam yun. Kaya nga, kung ikaw ay forgiven ng Diyos, nasunod mo ang kautusan ng Diyos. Which is, pumapasok yun doon sa 10 utos ng Diyos. Kasi kautusan niya yun Babalik sa kanya. Ang kinauwian ng kautusan ay si Kristo. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Kung hindi mo yung sinusunod, wala ka kay Kristo. Wala ka pang kaligtasan. So, ibig sabihin bro, dahil forgiven ka ba nung nanampalataya ka, kahit wala ka pang ginawa, ay nasunod mo ng 10 utos, yes or no? Mali. Kung ikaw ay sumampalataya, kasi ang pananampalataya, ang tamang pananampalataya, may bunga ng pagsunod. Kasi saan ba nagsisimula ang pananampalataya? Sa pakikinig. Ibig sabihin, ikaw ay nakinig, ano ka na agad, forgiven ka na? Hindi. Kailangan mo muna ipakita yung iyong pananampalataya kung ikaw ba ay susunod sa kalooban ng Diyos o hindi. Kaya nga may pagpilit. So, ipakita muna ang iyong pananampalataya sa anong paraan? Susunod ka sa kautusan ng Diyos. Doon mo may papakita, may bunga yung pananampalataya mo, hindi patay. Sabi ni Apostol Santiago, ay kung ang pananampalataya mo ay walang pagsunod sa kautusan ng Diyos, ay patay yan, wala yang kabuluhan sa Diyos. May pananampalataya ka nga, utos naman ng taong inaaral mo, walang kabuluhan sa Diyos ang pagsamba mo. Yung tao na palataya, yung sabi mo namatay ka agad kasi nasunod niya ba? May nagawa ba siyang 10 utos? Yes or no? Nasunod niya ang kautusan ng Diyos, kaya nga sabi na yes or no? Dito yung malinaw ang tanong. Listen carefully. Paulit mo na yung pagpipilian. Sabi mo kasi, yung taong sumampalataya tapos namatay ka agad, sabi mo nasunod yung 10 utos. Di ba? Tapos hindi na naman. Ngayon lilinawin ko, yung taong namatay, nasunod niya ba ang 10 utos? Matapos niyang sumampalataya, namatay, nasunod ba niya ang 10 utos? Yes or no? Say yes or no to? Yes.
Yes, Kasi proceed. nga, si Kristo ang pinauwian ng kautusan. Ibig sabihin, sumampalataya siya kay Kristo, nakita ng Diyos na karapat-dapat yung kanyang pananampalataya, wala na siyang chance para paipakita ito ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, ililigtas na yun ng Diyos. Nasa Diyos yun eh, decision maker ang Diyos. Pero kung ikaw ay nagpapatuloy sa buhay mo, sumampalataya ka, ayaw mo sumunod sa kautusan ng Diyos, Next question. disobedience yan, hindi ka ililigtas ng Diyos, hindi ka aaring Next ganun. question. So wala na siyang chance na sumunod sa 10 utos. Yes or no? Yes, sa panahon na yan, yung Diyos na, wala ka ng panahon na ipakita pa. Pero dahil ikaw ay forgiven ng Diyos, ibig sabihin nun, nasunod mo na yung kautusan ng Diyos. Kasi si Kristo ang kinauwian ng kautusan. So, Pero kung Ibig sabihin, ikaw ay habang buhay ka, naghihintay, Time. kitang 7 may minutes sa time. 7 minutes. pwede mong time na. Okay. Okay, at dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa ating first presentation, pero shoutout muna sa ating nasa live kay Pastor Alexander Santos. Sabi niya, go lang Pastor Jeramil. Akala ni Tom nakakasunod siya. Shoutout din kay Kim Navarro. Nagkaroon siya ng kasalanan sa paglabag, kaya nga siya humingi ng kapatawaran. Ang problema, si Jeramil Amlon, kahit mambabae, ayaw tanggapin na nagkasala. Shoutout din kay Westlake Tire, PHRFCM. Si Jeramil Amlon, kahit mambabae siya, ligtas pa din. Kasi papaluin lang daw siya. Parang hazing lang sa fraternity ang aral niya. Shoutout din mga kapatid dito kay Brother Mario San Diego ng MCGI. Malabo yung 10 utos, hindi nakakapagligtas yan. Acts 13 verse 39. Bro Amlon, basahin mo sa kanya. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Hindi nga kasi itinuro ang 10 utos sa Kristiyano. Kapag nagpahayag si Pablo, yung mga gawaing masasama ang binabanggit ni Pablo, ang patuloy dyan ni Pablo, mahirap talagang basahin. Shoutout na lang bro Reggie ha. Robenan Kilada, very good defense bro Leonard. Shoutout din kay Mario Amlon, pinatawad siya dahil nakasunod siya. So kung hindi siya nakasunod, paano na? Shoutout din mga kapatid kay Emil Alfonso, go bro Jeramil, listening now. Paano mo itumba ang view na ito? Baptist me view, kaso curious sa stand ng SDA. Shoutout din kay Grace Ibuna. Mali affirmative sa sinabi niya na nauuwi sa 10 utos ang kautusan. Kontra yan sa Galatians 5 verse 14. At shoutout din mga kapatid kay Kim Navarro. Yan. So, tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa unang pagtatanong. Unang pagpresent. Pastor Jeramil Amlon, bilang negatibo, your time start now. Okay, nakita nyo? Kahit anong double talk ng kausap natin, mahuhuli talaga, di ba? So, ang nangyari ngayon, kahit pala, hindi pa nasunod yung 10 utos, kahit hindi, ay nasunod mo na. Kapag forgiven ka raw, ay nasunod na yung 10 utos. Yun ang nangyari ngayon. Pero nakalimutan yata ni Leonard Avila yung paksa. Pagkatapos sumampalataya, kailangang sundin yung 10 utos kasi hindi ka maliligtas. Ngayon, ang nangyari kay Leonard Avila kasi sa kadudubol talk niya, ayun nahuli. Sabi niya kanina, kailangan raw sundin yung 10 utos para maligtas dahil may totoong pananampalataya ka, kailangan mo sundin. Pero kapag namatay ka raw, ay wala nang chance sundin. Kaya tinanong ko siya kanina, so paano naman yung one? Paano yung namatay? Wala na yung chance para sundin. Nasunod niya ba? Ay nasunod na niya. Pero sinabi niya rin na wala ng chance para masunod. Pero nasunod na. Wala na. So, kapag mga double talk kasi, nahuhuli talaga yan. Mga kapatid, ito yung nangyayari ngayon. Nakalimutan na ni Leonard Avila yung paksa. Ito yung paksa, bro Leonard. Patutunayan ko na hindi maligtas ang tao na hindi sumusunod sa kautusan na 10 utos matapos niyang sumampalataya. Nakalimutan mo pala na ito yung paksa mo. Dapat ang pinatunayan mo kapag sumampalataya ka ay nasunod mo na ang 10 utos.
Yan ang pinatunayan mo ngayon sa pagtatanong ko. Kasi kapag sumampalataya ka pala, ay nasunod mo na ang 10 utos. Yun ang stand mo ngayon. Yun ang presentation mo. Yun ang sagot mo doon sa tanong ko. Kapag sumampalataya ka, ay nasunod mo na ang 10 utos. Sa'yo pa, yung paksa mo kasi ganito. Patutunayan mo na hindi maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa kautusan na 10 utos matapos siyang sumampalataya. Dalito. Kayo kasi mga isday, dahil sa pagkalito nyo sa aral, litong-lito kayo sa salvation nyo, pilit nyong isinisiksik yung 10 utos doon sa kaligtasan para kayong mga lutang, para mga bangag. Kaya nga mga kaibigan, ito yung nangyari kay Leonard Avila ngayon. Litong-lito sa sagot niya. Kailangan raw sundin, pero pwede din naman pala maligtas na hindi sinunod. Kasi nasunod na. So mga kapatid, sana nakuha nyo ano. So ganun talaga ang mga double talk. Expert na tayo dyan sa mga style ng SDA na double talk. So nakalimutan niya kasi na kailangan sundin ang 10 utos para maligtas. Para pagkatapos sumampalataya. Yun ang patutunayan niya. Hindi na kung sumampalataya ka tapos napatawad ka, ay nasunod mo na. Yun ang sagot niya sa akin ngayon. Nasunod na pala. Nasunod na pala. O, ngayon mga kapatid, mali po ang aral na yan. Naku po, imperno talaga ang bagsak nitong mga SDA. Kawawa po. Litong-lito sa kaligtasan nila kasi hindi nila alam yung kaligtasan natin ay biyaya. Ngayon, ano pala? Ganito, tuturuan natin itong mga kaibigan nating SDA. Kawawa naman. Ang sabi dito sa pagdating dito sa turo ng kaligtasan, sabi sa Titus 2:10, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Yung biyaya ng Diyos na kaligtasan ay naipakita sa lahat ng mga tao. Ngayon, ano pala yung purpose ng law? Ganito yung mga SDA, makinig kayo ha. Kasi kailangan talaga ko kayong turuan. Para maligtas kayo mga kapatid. Ganito yan. Ang purpose kasi ng law, para malaman mo na ikaw ay makasalanan kasi hindi ka maliligtas doon sa pagsunod. Kaya nga, dadalhin ka kay Kristo. Nung dinala ka na kay Kristo, yung kautusan ay hindi na yun ang iyong tagapagturo. Andito ka na kay Kristo ngayon bilang isang ligtas na under grace, not under the law. So dahil ang kautusan, ang purpose lang yun para malaman mo na makasalanan ka. Kaya nung inihatid ka doon kay Kristo, andito ka na kay Kristo ngayon. So dahil may pananampalataya ka na, hindi na ang kautusan ang tagapagturo mo. Hindi na. Ngayon, dito ka na kay Kristo. Ngayong nasa kay Kristo ka na, ito, mamuhay ka na under grace. Because you are not under the law, mga kaibigan. Ito yung hindi maintindihan eh. Ang nangyari kasi sa SDA, nasa high school na, bumalik pa sa kinder. Sabi ni Kristo, dito na kayo sa akin, bakit bumalik pa kayo doon? Kaya galit na galit si Apostol Pablo doon sa mga taga Galacia. Andito na kayo sa biyaya, bakit doon pa rin kayo gustong maging aariing ganap doon sa kautusan? Ayaw niya ganun. Andito na tayo sa kay Kristo ngayon. Ang mangyari, bro Leonard, kasi nasa biyaya na tayo, Romans chapter 6 verse 14, dahil nasa biyaya na tayo, ang tagapagturo sa atin, ano? Yung biyaya mismo. Saan mabasa? Ito. Oh, may makuha. Ito, gagamitin na ito ng iba eh. Diba? Inihatid tayo kay Kristo. Hindi na tayo under the law ngayon because we are now under grace. Ngayong nasa grace na tayo, ligtas na tayo, yung grace mismo ang tagapagturo. Ano ang sinabi sa Titus 2:11 and 12? Ito. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, ito yung turo, teaching us, nagtuturo sa atin, o hindi, nakuha nyo?
Dati yung 10 utos, tinuro lang tayo doon papunta kay Kristo kasi hindi tayo maligtas doon. Ngayong nasa biyaya na tayo, ito na yun. Nasa biyaya na tayo, ito yung sinabi. Ang biyaya ng Diyos ang siyang magtuturo sa atin. Nga, mamaya, tatanungin tayo dyan. Ano, papatay ka ba? Mambabae ka ba? Mga ganun yun, mga tanong nila. Kasi, ipipilit nila na yung buhay ng isang grace ay doon pa rin babalik sa 10 utos. Hindi na. Huwag mong itanong sa akin ang 10 utos, Bro Leonard. I-take note mo ha. Huwag mong itanong sa akin ang 10 utos kasi hindi na ako under doon. Ang itanong mo sa akin ngayon kung saan ako under. Under grace ako. At ang turo ng grace ay ito. Teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly. Kaya matuwid ako ngayon. Kaya hindi ako papatay kasi nasa biyaya ako. Kaya ang mga SDA, masasamang tao pa yan. Mamamatay tao, trip nila yung mga asawa ng kadebate nila. May nakilala kayo, di ba? Gusto niya yung asawa ng kadebate niya kasi yung misis niya raw ay wala na. Laos na. Kaya ang nangyayari dito ngayon, ganun ang mga SDA kasi masasamang tao pa sila. Kaya nga sabi ng Biblia, ang kautusan ay binigay doon sa mga masasama. Kasi masasama pa sila. Tayo na nasa grace, tayo ay mabuti at ang nagtuturo sa atin ay ang biyaya. So, di ba? Napakaganda ng presentation natin ngayon. Gusto ko kasing turuan. Wala lang sa akin yung debate. Kasi kung puntusan lang naman, wala na tapos na yun. Puntusan, grabe yun. Ang nangyari ngayon, dito sa debate natin ngayon, pinapakita natin yung confusion ng mga SDA. Hindi sapat sa kanila ang biyaya ng Diyos para mapunta sa langit. Hindi. Kailangan sundin yung 10 utos. Bakit? Kapag hindi mo masunod, ay hindi ka ligtas. Kailangan ma-perfect mo. Tapos tanungin mo, hindi naman nila nasusunod. Litong-lito nga eh. So mga kaibigan, ako ngayon na nasa grace, ang nangyari sa akin ngayon, ang grace na mismo ang nagtuturo sa akin. Huwag mong sabihin, hindi ka na mamatay dahil ba sa 10 utos? No. Hindi ako pumapatay dahil ang biyaya ang nagturo sa akin. Gagayahin to ni Wislik. Gagayahin to ni Wislik sa akin. At ang mga ibang SDA dyan. Kasi mapipikon yan sila sa akin eh. Tapos magpo-post lang sila after debate. Congratulations, Abilang Yunad. Titingnan mo bukas may magpo-post niyan. Congrats, natalo mo si Ablon. Ganon yung sasabihin nila. Ganon, titignan nyo. Ganon ang sasabihin nila. Pero alam nila sa sarili nila, palagi silang kinakatay. Bakit? Maling-mali yung aral nila. So mga kapatid, sana matauhan po ang ating kausap na si Abilang Yunad. At ito si Abilang Yunad, napakabait na tao. Sayang lang. Kasi so dyan nagtatapos ang negative presentation. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Avila. Your time start now, bro. Okay, so ginagamit mo yung Titus 2. Ano po, yung mga nasa ilalim ng biyaya. So sinasabi dyan ay nagsisipagtiyaga sila sa mabubuting gawa. So yung mga nasa mabubuting gawa, sumusunod sila sa kautusan ng Diyos o hindi? Categorical question. Sumusunod, hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos? Ito muna bro, Rasha. Kasi hindi malinaw yung kwan eh. Ano ba yun? 10 utos ba yun o hindi? Okay, depende yan kay Avila kung ika-clarify. Objection, Mr. Moderator. Objection. Proceed ka, Brother Avila. Malinaw po yung tanong ko kasi ginamit niya yung Titus 2 eh, yung mga nasa ilalim daw ng biyaya. Kasi ang binabanggit doon, yung mga nasa ilalim ng biyaya, nagsisipagtiyaga sa mga mabubuting gawa at ang kaano nun ay buhay na walang hanggan. So ang tanong natin, ano po, yung po bang mga nasa ilalim ng biyaya doon na nagsisipagtiyaga sa mga mabubuting gawa, sumusunod sila sa kautusan ng Diyos o hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos? So, Brother Pastor, yun lang talaga yung clarification plus sa objection pa, yun lang talaga yung may bibigay ni Avila. So, pipili ka ba or sagot ako bro. 10 seconds. Sige, ano mo nang sagot mo ba? Hindi sila sumusunod Okay, doon proceed. sa 10 utos. Explain, 20 seconds.
Kasi ang tagapagturo nila biyaya, hindi kautusan. Malinaw, di ba? Sabi ko nga sa iyo, andito na tayo sa biyaya. Ang nagtuturo sa atin biyaya, hindi kautusan. Galatians chapter 5, wala na tayo doon sa kautusan. Next question. Next question. Okay. So, saan mababasa na ang tamang pananampalataya ay hindi kailangan sumunod sa kautusan ng Diyos? Nababasa dito sa Titus 2:11 and 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Ang diwaan dito, teaching us, yung nagtuturo, biyaya. Di ba? Kaya nga, kinuha na tayo doon sa kautusan kasi yung tagapagturo natin, biyaya na, hindi na kautusan. Next question. Okay. So, sabi mo ay under the grace kayo. Yes. So, yung hindi na kayo sakop ng 10 utos ng Diyos. Yes. So, ibig sabihin ba, pagka kayo ay nagkaroon ng ibang Diyos-Diyosan, hindi kayo magkakasala kasi hindi kayo sakop ng 10 utos ng Diyos. Nagkakasala doon sa espiritu kasi yung tagapagturo namin, biyaya na, hindi na doon yung sa 10 utos. Wala na nga kami doon eh. Paano magtuturo yung kautusan sa amin? Kinuha na nga kami doon. Pinalaya na kami, andito na kami sa biyaya. Kaya hindi kami gagawa ng mga revolto. Bakit? Ang biyaya ang nagtuturo sa amin na maging godly kami. Hindi yung 10 utos. Next question. Okay. Sige nga, pakibasa nga. Saan mababasa na ang biyaya? Tinuturuan kayo na huwag kayong gumawa ng revolto. Pakibasa nga. Hindi litra por litra. Okay. Nagpapaliwanag pa. Proceed. Ang linaw bro. Kapag godly ka bro, sabi nito, righteously and godly in this present world. Kapag godly ka bro, alam mo yung Diyos. Bakit kapag gagawa ng revolto? Godly ka na eh. Next question. Next question. Tanong ko, pagka ikaw ay nakagawa ng pagkakasala na pagnanakaw, saan ka nagkakasala? Sa biyaya o sa 10 utos ng Diyos? Objection. Objection, proceed. Time stop. Ano? Kasi hindi ako magnanakaw. Ang magnanakaw, ang SDA. Objection, Mr. Moderator. Okay. Objection. Wait lang. Nag-object ka doon sa premise na magnanakaw, no? Bro, nagsasagot pa ako. Pwede. Okay. Pastor Jeremy, okay na yan? Ito yung sagot ko eh. Objection, Mr. Moderator. Okay, sa objection muna. Pwede ako, 20 seconds yun, sasagot ako. Ay, wait lang. Kasi napasok na tayo sa objection. Sa counter objection muna tayo. Proceed, bro. Bro, hindi. Kasi po malinaw yung sagot ko. Malinaw po yung tanong ko sa kanya. Iniba po niya yung sagot niya. Ano po, sabi kasi niya, sila ay nasa ilalim ng biyaya. Yung biyaya ang tagapagturo nila ng kautusan. Ibig kong sabihin, tinatanong ko siya ngayon, pagka ikaw ba ay nagkasala ng pagnanakaw, saan ka nagkakasala? Sa biyaya o sa 10 utos ng Diyos? Okay. So, ito yung hatol muna natin sa objection. Ang sa tanong nito, sa pagkakaintindi ko, yung if ba, kung daw. So, tinatanggap ko naman yun as a valid question. Tapos si Pastor Jeramil, I think ready ka din na sumagot, Pastor? Ayun yung objection ko kanina, bro. Kasi kuwan yan assumption. Kung magkasala ako ng magnanakaw. Hindi ako magnanakaw, bro, kasi hindi ako SDA. Ang SDA kasi yung magnanakaw. Okay, so ganito, bro. Kung hindi mo masagot ng direkta yung tanong patungkol doon sa pagpipilian, kung magnanakaw ba daw, pwede mong gamitin ng 10 seconds, so gagamitin mo ba? Gagamitin ko na lang, Proceed, bro. Okay. Time restrict. Assumption yung tanong mo. Kasi sabi mo, kung makasala ako ng magnanakaw. Hindi ako magnanakaw, bro. Kasi ang magnanakaw ang SDA. Kasi ang kautusan ibinigay doon para sa mga masasama. So tinatanggap yung kautusan eh. Kayo yung masama. Next question. Okay. Sabi mo, ibinigay ang kautusan para sa masasama. Pakipaliwanag nga, paano naging ibinigay ang 10 utos para sa masasama? Okay. Ibinigay yan para sa masasama na katulad ng mga SDA kasi hindi pa sila justified. Kasi nakasalala yung pamumuhay nila doon sa utos na walang naging matuwid.
Kasi kailangan mong maging matuwid sa pamamagitan kay Kristo. Kaya nga, ang kautusan ay para sa masama. Kasi sasabihan, for example, huwag kang pumatay. Kasi yung SDA, mamamatay tao ba yan? Nambababae. Kaya sinasabi, huwag mambabae. Oh. Okay. Alin ba ang masama? Yung sumusunod sa kautusan ng Diyos na 10 utos o yung lumalabag sa 10 utos ng Diyos? Alin ang masama sa kanilang dalawa? Yung sumusunod sa kautusan ng Diyos na 10 utos o yung hindi sumusunod sa kautusan na 10 utos? Both. Both. Pareho. Romans 3:19. Lahat nagkasala. Lahat ng sinasabi ng kautos ang nangyari, nagkasala ang tao. Romans chapter 7 verse 6, namatay pa sa kautusan dahil walang naging matuwid sa pagsunod doon. Both. Kaya nga si Abila hanggang ngayon hindi matuwid kasi ang pamumuhay niya nakasalalay sa 10 utos. Next question. Okay, sabi mo yung sumusunod sa 10 utos ay hindi nagiging matuwid. Ano po? So yung bang ikaw ay sumunod doon sa unang utos ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko, pag nagkasala ka doon, pag hindi mo yung sinunod, masama ka o mabuti ka? 10 seconds, mali ka sa tanong mo. Kasi ako, matuwid na ako sa pamamagitan kay Kristo, hindi doon sa pamamagitan ng pagsunod. Ang pagsunod ko na hindi na ako gagawa ng ibang rebulto dahil yun sa turo ng biyaya, hindi sa kautusan. Kaya hindi ka talaga makascore sa akin dyan. Kasi ang sinusunod ko ngayon, ang turo ng biyaya, hindi ang turo ng kautusan. Next question. Okay, kung magkakasala ka na huwag sa pagkakaroon ng Diyos, ano po, nagkasala ka na ikaw ay nagkaroon ng ibang Diyos, saan ka nagkakasala? Sa biyaya o sa 10 utos ng Diyos? 10 seconds, paulit-ulit na yung naubusan ka na ng tanong. Paulit-ulit na lang. Sabi ko nga, huwag kang mag-assumption. Gawain nyo yan. Kaya nga kayo yung masama eh. Kaya nga ang utusan, binigay doon sa masama. Tinanggap nyo kasi masama kayo. Okay. May bibigay ka ba na talata na itinuro ni Kristo na huwag nang sundin ang 10 utos ng Diyos o ang kautusan ng Diyos? Malinaw sa Romans chapter 6 verse 14, for we are not under the law but under grace. Romans chapter 7 verse 6, pinalaya na tayo doon sa kautusan dahil namatay tayo doon. O paano mo susundin yun? Namatay ka nga doon eh. O ang diwa, huwag ka magkakaroon yan. Okay, next question. Yung namatay sa kautusan, sabi mo, ay sila ay pag nakagawa ng pagkakasala sa 10 utos, hindi sila nagkakasala kasi nalito na. Namatay na sila sa kasalanan. Proceed lang. Proceed lang sa tanong. Bravo lang. Okay. Paki-stop nga sa stop yan. Segundo na lang yan. Proceed ka lang, okay. Bravo lang. Ang sabi niya kasi ay yung mga namatay na sa kautusan, namatay na sa kasalanan, wala nang kasalanan. Yun ang pinalalabas niya eh, sangayon sa kanyang premise. Kaya tinatanong ko siya. 7 minutes time. So ano lang talaga yan bro, segundo na lang. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. Dako tayo sa rebuttal ng ating affirmative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayo yung halos 90 na nag-comment, 30 live viewers. Brother Riowel Celebran, wala na sa kautusan ni Moises pero ang 10 utos ang ibig niyang sabihin na wala na. Lahat ng nakautusan akala niya 10 utos lang. Sa mga walang alam, naggustuhan ang mga panliling lang ni Amlon. Ito din kay John Lloyd Samonte. Hindi marunong magtanong ang SDA. Sabi naman ni Westlake Ayers, PHRHM, yung tinuturo pala ng biyaya ay nasa 10 utos din. Shoutout din kay Angel Dance, confused sa tanong si affirmative. Dako din tayo mga kapatid dito sa wala yung aking comment. Leonardo Santa Rosa, nag-aangkin ka lang Amlon, sinungaling ka, binaliktad mo lang. Shoutout din kay Pastor Alexander Santos, di makapunto si Tom Avila kasi masasama kayo, Jaculero pa.
Shoutout din mga kapatid kay Bible Study sa Bukid. Congrats bro Amlon. May nanalo na bro Amlon. Huwag mong masyadong ipitin sa magtanong, maawa ka sa SDA. Shoutout din kay John Lloyd. Yung affirmative parang walang kasalanan. Ha ha ha. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Tanungin mo iyan kung sino na ang nagligtas sa kanila. Biyaya o pananampalataya o ang tatlong gospel na sinasabi nila. Ang daming kaligtasan na sila iyang bosas. Shoutout din kay Bartulo Roger, SDA mga sekta ng sulpot. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Uy, manood si Bro Richard Thompson. Ayan. Shoutout pala kay Brother Richard Thompson. God bless Bro Leonard. Sabi niya, sabi din ni Joel Pascual Pablo, ayaw sagutin kasi maiipit. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at rebuttal ng ating affirmative. Brother Avila ng Seventh-day Adventist Church, your time start now. Okay po, nakita naman natin sa cross-examine. Una-una, doon sa kanyang presentation, wala namang presentation eh. Ang ginawa lang puro ad hominem. Yan ba ang tunay na ligtas? Panunuya, pagbibintang, ay napaka hindi Kristiyanong pag-uugali. Puro bintang ang ginagawa sa mga SDA na hindi naman niya mapatunayan. Nakakaawa naman yung taong ganitong pastor na puro na lang ad hominem ang batayan. Kanina, tinatanong natin doon sa Titus 2, yung mga nasa ilalim ng biyaya. Hindi niya masagot ng diretso kasi alam niya maiipit siya. Kaya ang ginawa na lang, nagsinungaling. Na pinalalabas niya kuno na yung biyaya ang kanilang tagapagturo. Samantalang sinasabi doon sa Titus na yung mga nagsisipagtiyaga, sa mga mabubuting gawa, malinaw naman kung meron siyang pag-iisip na yun ay sa kautusan ng Diyos. Sila yung patuloy na nasa ilalim ng biyaya, patuloy na sumusunod, nag-iingat, gumaganap sa kautusan ng Diyos. Wala kang ginawa si Brother Amlon, kundi magtago sa 10 seconds, hindi niya masagot ng diretso kasi alam niyang ipit. Tinatanong natin kung magkasala ba ng pagnanakaw, saan ba siya nagkakasala? Sa biyaya o sa kautusan? Hindi masagot. Nagpaligoy-ligoy na lang kung ano na lang ad hominem para lang makalusot, maitawid yung kanyang maling paniniwala. Hindi pwedeng ikaw ay sasabihin mo sa biyaya ka pero pag nagnakaw ka, magkakasala sa 10 utos. Yan po ay malaking panlilinlang ng mga katulad nila Pastor Amlon. Kung ikay nagkakasala sa 10 utos, sa Diyos ka nagkakasala kasi kautusan niya ng Diyos. Kaya nga, paano ililigtas sila ng Diyos kung walang kabuluhan ng pagsamba nila sa Diyos sapagkat hindi kautusan ng Diyos ang sinusunod nila kundi kautusan ng tao, aral lamang ng tao. Deluded ang mga ganitong may aral na kunwari, ligtas na, biyaya, pero ayaw tanggapin ang kautusan ng Diyos, especially ang 10 Commandments ng Diyos na ang author nito ay ang ating Panginoon, ay walang kabuluhan. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, kung ako inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Kasi kung hindi kayo mananatili, ay papabayaan kayo, katulad ng mga Israelita sa Hebreo chapter 8, 7, 9. Nang pagkakita ng kakulangan sa kanila, hindi sila nanatili sa ng Diyos o sa kautusan ng Diyos, pinabayaan ng Diyos. Ito pa kayang sila Jeremiel Amlon na mga hintel. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, doon sa Romans 11:13-22, kung papaano ang mga hintel ay parang sangang ulibong ligaw na isinanib lamang doon sa talagang puno ng mga Israelita o Israel. Kung Israel nga na pinili ng Diyos sa kanilang pagkakasala ay hindi pinatawad ng Diyos, ikaw pa kaya na sangang ulibong ligaw lang na isinama sa kanila? Ano ang sabi niya ng ating Panginoon doon sa 1:15, 1:6? Kung hindi ka nagbubunga, ay lilinisin ka ng Ama. Itatapon ka sa impyerno. Kaya ano ba ang tulad nila Amlon na ganito na tinatanggihan ang pagpapasaklaw o pagsunod sa kautusan ng Diyos? Ang sabi dito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, 7, 8 ay ito yung mga nakikipag-alit, merong carnal mind, nakikipaglaban sa Diyos dahil ayaw nilang pasaklaw o
o sumunod sa kautusan ng Diyos. Yan mismo ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya yung mga taong ganito, mga ngaral na ganito, na nag-aaral na wala na ang 10 utos ng Diyos, carnal mind po yan. Yan po ay mga taong walang tunay na kabanalan. Sila po'y ayaw pasaklaw sa kautusan ng Diyos, sila'y nakikipaglaban sa Diyos. Yan po mismo sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, 7 and 8. Ano ba ang problema sa mga Hudyo sa kabila na sinusunod nila ang kautusan ng Diyos ngunit hindi nila pinakinabangan? Kasi nakarinig sila ng ebanghelyo, ang problema sa kanila walang pananampalataya. Yan po yung binabanggit doon sa Hebreo chapter 4 verse 2. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo doon sa Romans chapter 3 verse 30, patuloy, yung pong gumagawa, na sumusunod sa kautusan ng Diyos na may pananampalataya kay Kristo at saka yung sumusunod sa kautusan ng Diyos at saka yung walang pagsunod na gawa sa kautusan ng Diyos na may pananampalataya kay Kristo, tinatanggap po yan ng Diyos. Kasi ang pinag-uusapan doon, kautusan ng mga Hudyo, pagtutuli. Ang tinututulan po dyan ni Apostol Pablo ay mga kautusan ng Hudyo. Kasi hindi alam nila Amlon, na akala nila ang kautusan lamang ng Diyos ay 10 utos lang. Hindi nila alam na ang mga Hudyo ay merong 613 na mga kautusan. At iyon ang tinututulan ni Apostol Pablo. Pero ang 10 utos ng Diyos, hindi po. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ba ay magpapatuloy sa pagkakasala? Dahil ba sa biyaya, niwawalang kabuluhan natin ng kautusan? Hindi maaari. Bagkos pinagtitibay pa nga, yan yung sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 3:31. Ano po? Kaya baliktad ang kaunawaan nito nila Amlon. Gusto nilang palabasin yung mga nag-iingat, sumusunod sa kautusan ng Diyos, ay sila pang masasama. Baliktad ang theological thinking ng mga ito. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 18 hanggang 21? Sa kanilang mga bunga ay makikilala natin sila. Hindi lahat ng tawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Yun lamang gumaganap sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ano ang sabi ni Haring David doon sa Psalm 40, verse 7 and 8? Kalooban ng Diyos, sunod sa kautusan ng Diyos. Ano po? Kaya, paano ililigtas ka ng Diyos? Ay napakalinaw ng sinasabi ng ating Panginoon, hindi ang tagapakinig ang ililigtas o aariing ganap, kundi ang tagasunod. Yan din ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2, verse 13. Ang pag-aaring ganap ng Diyos o aariing ganap ng Diyos ay yung mga sumusunod sa Diyos, hindi ang mga nagtatakwil o lumalabag sa kautusan ng Diyos. Maliwanag po yan, na kung tayo sa panahon ngayon na tayo sumampalataya, ngunit itinatakwil natin ang kautusan ni Kristo na ipinakilala natin nung una, abay suwail po tayong anak. Hindi tayo aariing ganap ng Diyos. Sablay, false claim lamang yung katulad nila Amlon na sinasabi nilang nasa ilalim sila ng biyaya, ngayon ayaw sumunod sa kautusan ng Diyos. Sabi ni Apostol Juan, doon sa unang Juan, chapter 2, verse 4, mga sinungaling, wala ang katotohanan sa kanila. Mga hindi nagbubunga ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, mga itatapon lamang pangninga sa apoy, ayon sa Juan chapter 15, verse 1 to 6. Kaya paano ikaw ay sumampalataya, hindi ka nasusunod sa kautusan ng Diyos? Pero yung binabanggit niya kanina, na ang sabi niya, lito daw ang SDA, hindi po. Kundi siya po ang lito sapagkat hindi niya alam na ang SDA merong stage ng salvation na doctrine. Ang justification, sanctification, and then glorification. Ang nangyayari dito kalamlon, false claim lamang sila hanggang sa justification lamang, pero wala yung sanctification na pagpapakabanal. Kasi tinatanggihan nila yung kapangyarihan ng kabanalan na pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pagpapakita yan ng pag-ibig kay Kristo, paano mo sasabihin ligtas ka? Itinatakwil mo nga ang 10 utos ng Diyos, ay si Kristo mismo ang author niyan. Kaya sablay ang claim nila Amlon na sila ay ligtas na, pero wala naman pala sila
kay Kristo pa kasi hindi sila sumusunod, nag-iingat ng kautusan ng Diyos, especially ng 10 utos ng Diyos. Sapagkat sabi ni Apostol Santiago, ang nag-iingat ng buong kautusan, ngunit natitisod sa isa ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat yung nagsabi na huwag kang mangalunya, siya rin nagsabi na huwag kang papatay. Siya rin yung nagsabi na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Siya rin yung nagsabi na ipangilin mong araw ng Sabat. Kaya yung 10 utos na wala kang katitisuran dyan. Lahat sinusunod mo yan. Ano po? Iba po yung kinatisuran, itinatakwil yung kautusan kaysa sinusunod. At sa nagkasalam kay Wala. po yung nagtatakwil, yung ayaw tanggapin, yung kautusan na yun, hindi niya tinatanggap ang katotohanan. Kaya disobedience sa Diyos ang kanyang pananampalataya. Okay po? Okay, time na bro. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Second cross ito. Pastor Jeramil Amlon, your time start now, Pastor. Okay, bro, kasi patutunayan mo ba talaga na maliligtas ang tao pag sumusunod sa kautusan? Yes or no? No. Ang pinatutunayan natin ay maliligtas ang tao matapos niyang sumampalataya. Pero kung ikaw ay sumusunod sa kautusan, walang pananampalataya, sarili mong gawa, yun yung tinutulan ni Apostol Pablo na hindi ka ariing ganap ng Diyos. Pero kung ikaw sumusunod sa kautusan ng Diyos, ikaw ay may pananampalataya kay Kristo, yan yung tinatanggap ng Diyos. So, wala na tayong pagdidebatihan, bro. Kasi opposite ako eh. Negative ako na ang 10 utos ay hindi, negative ako sa paksa eh, na ang 10 utos kasi ay hindi makapagliligtas. So para sa iyo din, hindi makapagliligtas ang pagsunod sa 10 utos. So pareho tayo, yes or no? Mali. Kasi ang paniniwala Yes, mo, bro. kautusan ng Diyos, maliligtas ka pa rin. Time stop muna. Objection, bro. Okay, Objection. Iba yung mali sa yes or no. Okay, Confirmation yun. Ulitin ko yung tanong ha. Kasi pinatutunayan mo na hindi maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa kautusan. So kailangan talaga sumunod yan para maligtas. So kasi tutol ako dyan. So sa ngayon, hindi mo na patutunayan na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagsunod. So pareho na tayo, yes or no? Okay, so yes or no to bro. Brother Avila, pipili ka? No, mali nga No, po yung kasi- kanyang Oo, kasi nga po yung kanya, kahit labagin ang kautusan ng Diyos, kaway sumampalataya, ligtas ka pa rin. Sa amin hindi po. Ang nasa ilalim ng biyaya, may bunga ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ka aariing ganap ng Diyos, kaya ka ililigtas. Mali yung paniniwala mo, Brother Amlon. Hindi yan nakaugnay kay Kristo. Next question. Okay. So, pinatutunayan mo ngayon, kasi dito sa paksa mo ha, mga SDA, makinig kayo, mga nanood. Ito yung patutunayan niya, patutunayan ni Leonard Avila na hindi maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa kautusan na 10 utos matapos siyang sumampalataya. So, deal na kami doon na pareho pala kami na hindi makapagliligtas ang pagsunod sa 10 utos. Ngayon, so ang ibig mong sabihin, Bro Leonard Avila, na ang tunay na sumampalataya ay talagang sumusunod sa 10 utos. Yun talaga ang patutunayan mo, yes or no? Pakisama rin nga po, masyadong mahaba yung kanyang premise na ginawa. Time stop muna. Paki-summarize daw, pero depende yan kay Pastor Jeramil. Pakiulit ng tanong, Pastor. You can summarize, pero proceed. Okay. Naka-time stop to. Kasi, deal na tayo eh. Sa paksa na patutunayan mo kasi na hindi maligtas ang tao na hindi Mr. sumusunod. Moderator, wala po akong sinasabi na deal na kami. Okay. Ganito. Nag-assumption lang po Oo. siya sa sarili. So Yeah, wala pa- nag-object ka bro. Ilagay ko sa objection, Brother Avila ha. So, Yes, counter objection. Proceed. Wala daw siyang sinabi na ganun. Sir Jeramil. Counter-assumption po, wala po akong sinasabi na katulad ng kanyang assumption. Katulad Kaya nga, okay na na yan bro. So, ang nagtatanong ako kay Pastor Jeramil kung meron ba siyang counter objection na hindi daw siya. Next question na bro. Next Okay, question. so next question to. Another question, proceed. So, sang-ayon ba sa akin na maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa 10 utos? Sang-ayon ka? Ayun ka ba daw?
Yes, hindi maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa 10 utos matapos niyang sumampalataya kasi yun ay kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, tinatakwil mo si Kristo kung hindi mo sinusunod yung 10 utos. Paano ka ililigtas ng Diyos? Suwail kang anak, suwail kang mananampalataya. Next question. Ulitin ko yung ano nga, baka sino yung na-misquote sa atin. Sang-ayon ka ba sa akin na maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa 10 utos? Yes or no? Yes or no? Mali, hindi po ako sang-ayon sa inyong stand. Okay. Akong wala sagot. Objection, proceed, Pastor Jeramil. Pastor? Objection mo? Objection ko bro, yes or no lang. Okay. Iba yung mali. Brother, Hindi doon sa... okay. Bro Avila, sa yes or no to na objection, may counter objection ka or ready ka na mamili? Counter objection po. Sumagot naman po ako sa kanya na no. Mali. Okay. No. Mali yung kanyang paniniwala. Okay. So, ang importante lang naman sa akin yung sa yes or no. No ang sagot ni Avila dito. 20 seconds sa Brother Avila. Proceed ka sa yung paliwanag ng no. Okay. No, po kasi kailangan ang nasa ilalim ng biyaya ay may bunga ng pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Pagpapakita yon ng tamang pananampalataya. Kung hindi mo sinusunod ang 10 utos ng Diyos, hindi yun tamang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi ka liligtas ng Diyos kung mali ang iyong pananampalataya. Okay. So, malinaw na ha? So, ibig sabihin ngayon na hindi sa pagsunod sa 10 utos yung kaligtasan. Yes or no? Yes or no? No. Hindi po. Oo. No, hindi nga po pagsunod sa kautusan ng Diyos ang magliligtas sa iyo. Si Kristo ang tagapagligtas, hindi naman tagapagligtas ang kautusan. Kaya nga po sa iyo na mali yung iyong pananaw. Misrepresentation ka po sa aking sinasabi. Next question. Next question, 20 seconds. Next question, 20 seconds. Linawin ko, ano bang nangyari sa SDA na to? So, ang tanong ko sa'yo, bakit no yung sagot mo? Butata ka dyan. Ito yung tanong ko. So, ibig sabihin, pinatutunayan mo ngayon na hindi talaga, maliligtas talaga ang tao kahit hindi sumusunod sa 10 utos. Yes or no? No, mali nga. Mali nga ang pananaw mo, mali nga ang unawa mo. Kasi ang tunay na maliligtas, yung sumusunod sa kautusan ng Diyos, matapos niyang sumampalataya, yung sumusunod, nag-iingat ng kautusan ng Diyos na 10 utos. Kaya nga yung sinasabi sa Matthew 7:21, yung gumaganap lamang. Ikaw lumalabag, hindi ka ililigtas ng Diyos. Nagtatakwil ka sa impyerno. Susunod sa 10 utos para maligtas, yes or no? Kailangan mo munang sumampalataya. Time stop muna. Moderator, Time stop muna. Wait lang, Abela. Ganito. Susunod ba sa 10 utos para maligtas? Yes or no? Yun lang ang tanong. Okay, so sa yes or no pa din to na question, Brother Abela, pipili ka na ba ng yes or no or counter object? Oo. Nilagyan niya ng categorical. Masyadong hindi nila ng categorical question. Yun sana, Mr. Moderator. Okay, so ganito, paulit na lang yung tanong. Naka-time stop naman to, Pastor Jeramil. Tapos, tatanungin ko kung ano yung sasagot. Proceed, bro. Pastor. Next question ako, bro. Next question ka na. Proceed. Time resume. So, ganito. Kailangan ba sundin ang 10 utos para maligtas? Yes or no? Yes or no? No, kailangan mo muna sumampalataya. Bago ka sumunod sa kautusan ng Diyos. Kasi ang pagsampalataya, nagsisimula yan sa pakikinig. Anong sasampalatayanan mo kung hindi mo nalalaman kung ano yung sasampalatayanan mo? Siyempre, papaliwanag muna yun sa iyo. And then, saka magkakaano na ngayon sa iyong kaisipan, yun ang tama. Susundin mo yung kautusan ng Diyos. Ito nabubuo ang tamang pananampalataya. So, dahil hindi makapagliligtas ang pagsunod, malinaw yung sagot mo ha? Hindi makapagliligtas yun ang pagsunod sa 10 utos. So, ibig sabihin, pinapasunod mo sa utos na hindi makapagliligtas para maligtas. Yes or no? Yes or no? No, mali nga naman pananaw mo. Kasi nga, ang aking pinupuntos, ang tamang pananampalataya, kailangan mo sumampalataya na may bunga ng pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin.
Kasi kung pinaghihiwalay mo yan, ay walang kabuluhan. Patay ang pananampalataya mo sa Diyos. Fake ang pananampalataya Next mo. question, 20 seconds. Last 50 seconds. Okay, next question. So, ang ibig mong sabihin ngayon, ang patutunayan mo talaga, yung paksa mo sana ganito, ang taong may pananampalataya ay magbubunga ng pagsunod na 10 utos. Yes or no? No, pinatutunayan ko na ikaw ay matapos sumampalataya, kailangan meron kang bunga ng pagsunod sa 10 utos. Kasi kung hindi mo yan susundin, matapos mo sumampalataya, fake ang iyong pananampalataya. Hindi ka ililigtas ng Diyos. False claims ka lang, impyerno ang punta nyo. So, ibig sabihin, ang SDA ay may tunay na pananampalataya. So, ibig, sumusunod kayo sa 10 utos kasi tunay yung pananampalataya nyo. So, ibig sabihin, usas kayo. Yes or no? Yes or no? No. 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 Iba ang kanyang misrepresentation. Time. 7 minutes. 7 minutes. Diyan nagtatapos ang second across ng ating negative. Shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Reggie De La Cruz. Iniiba kasi ni Amlon ang salita kaya nababago ang kahulugan. Taktika ng Diablo ang ginagamit na paraan ni Amlon. Ito namang sumasagot hindi lubos na nanunawaan ang mga paniniwala niya. Shoutout din kay Pastor Alexander Santos. Sabi niya, yari talaga. Jeffrey Opong, sabi niya, atalo na si Jeramil dito. Malinaw sa paksa ayon sa Roma 3:30 hanggang 31. Basahin nyo na lang. Shoutout din kay Jeriel Espinosa, Iyak SDA. Shoutout din mga kapatid kay Rocky Javier. Sabi niya, hindi makapunto si Amlon. Shoutout din mga kapatid kay Jeffrey Ompong, kanina to. Mark Alvin Eratco. Negative ka nga Amlon at wala kang malinaw na pagkakaunawa. Shoutout din kay B-Boy Manga. Ang mga pumanig kay Amlon ay maliwanag sa demonyo pagkat hayagan ang paglaban sa kautusan ng Diyos tulad ni Satanas. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez, bro Amlon, paiyakin mo na yan si Leonard. Congrats in advance. At okay, so dako tayo mga kapatid sa rebuttal ng ating negative. Pastor Amlon ng Gold, your time start now. Okay. Yan nga sabi ko sa inyo ayusin nyo yung paksa nyo bago kayo tumindig doon sa paksa nyo. Ano ba yan? Yung talagang sure kayo. Hindi pala pagsunod sa 10 utos ang kaligtasan. Kanina tinanong ko. So ibig sabihin, pag hindi sunod, maligtas ba? Wala din. So mga kaibigan, ito yung nangyari ngayon. Ito yung nangyari ngayon ha, pakinggan nyo. Isa-isahin natin yung mga double talk nitong mga SDA na to. Ang nangyari, ang gusto palang patunayan ni Bro Leonard, yung totoong pananampalataya raw ay sumusunod sa 10 utos talaga yan. Kasi totoo raw yung pananampalataya. So yung hindi sumusunod, ano yun ang tawag? Kasi raw, hindi raw yun, totoo ang pananampalataya kapag hindi sumusunod. Kaya nag-loading doon Nung tinanong ko, so ibig sabihin, usas kayo. Ang nangyari ganito yan. Sigurado raw, kapag totoo yung pananampalataya mo, kasi yun ang nakapagliligtas, kasi nakikita sa gawa mo na sumusunod ka sa 10 utos. Di ba? Ngayon, ang nangyari ganito, bakit mo pa pasusundin kung totoo mo naman pala yung pananampalataya? Kasi automatic yun susunod sa 10 utos talaga. Kasi totoo yung pananampalataya mo. Ang mangyayari doon, kung hindi totoo ang pananampalataya mo, hindi ka sumusunod sa 10 utos, ibig sabihin, hindi ka talaga ligtas at in the first place. Yun dapat. Di ba? Tinuturuan ko kasi lito kayo sa doktrina nyo. Kiniklear ko sa inyo Kaya ang nangyari, kapag totoo ang pananampalataya raw, ay susunod sa 10 utos. So, ibig sabihin, usas ang mga ito. Bakit? Kasi ang totoo raw na pananampalataya ay susunod talaga sa 10 utos. So, paano naman yung hindi susunod? Ay hindi totoo yung pananampalataya. Nako, usas. Pero ibang version. SDA version yun. So, yan ang mangyayari talaga. Yan ang mangyayari sa inyo
kapag lito kayo sa aral nyo. Tingnan nyo. Ako na lang nahihiya sa mga ganitong aral eh. Ako na lang talaga nahihiya sa ganitong aral. Ayaw kong bitawan doon sa tanong ko, alam nyo? Wala na eh. Hindi niya na alam ang ilulusot niya. Ganito lang yun. Sabi dito sa paksa kasi, patunayan ko na hindi maliligtas ang taong hindi sumusunod sa 10 utos. Nung tinanong ko, so ibig sabihin, makapagliligtas ba ang pagsunod sa 10 utos? Hindi rin naman pala. Bakit mo pa pinatunayan? Hindi naman pala makapagliligtas ang pagsunod. Nako, mga kaibigan, ito yan. So, balik tayo doon sa tamang aral. Tuturuan natin itong mga SDA na, ayan ngayon, no, umiiyak na naman sila. At saka, mamaya, magpo-post yan. Congratulations, Avila Leonard. You're the real winner. Ngayon, kay Dawawa. Ganon. Para pampalubag loob sa mga nasasaktan na damdamin. So, mga kaibigan, dapat ngayon, nagpo-post na kayo eh. Post na kayo ng kuan, nanalo si Leonard Avila. So, mga kapatid, balik tayo doon. Ang purpose kasi ng kautusan ganito. Uulitin ko, yung purpose kasi ng kautusan ay hindi upang maligtas ka doon sa pagsunod. Kasi ang purpose talaga ng kautusan para malaman mo na ikaw ay makasalanan. Ihahatid ka doon kay Kristo upang maligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung tagapagturo mo, Galatians chapter 5, hindi na iyon ang tagapagturo mo dahil nasa grace ka na. You are now under grace. Pagkatapos, kasi andito ka na sa grace. Ngayong nasa grace ka na, ito na yung buhay mo. Ang magtuturo sa'yo, yung grace. Kasi nga, you are not under the law, but under grace. Ayaw kasi ni Leonard eh. Bumalik pa rin siya doon sa law. Bakit? Kasi nga, masamang tao pa to sila. Oh. Masamang tao pa to. Bakit? Tinuturing pa rin nila na ang pagsunod, yun doon sila aariing ganap. Sinabi niya kanina. Yun ang sinabi niya. Bakit? Yun talaga ang totoong doktrina ng SDA. Scam yan eh. Kapag sinabi na save by grace sila, huwag kayong maniwala dyan. Scam yan. Kasi ang ending yan, hindi sila maliligtas pag hindi masunod ang 10 utos. Di ba? Bakit? Totoo naman talaga. Walang nakakasunod. Kanina sana, tatanungin ko to eh. Nasusunod mo ba perfectly ang 10 utos? Yun talaga. Kasi dito talaga sila nagkakasuntukan nito. Yung mga unawa nila eh. Iba-iba yung sagot nila dito. Nasusunod mo ba ang 10 utos? Bakit hindi ko na tinatanong? Kasi nahuhuli na kasi nalito. Ano yung kalituhan niya? Hindi rin pala makapagliligtas ang pagsunod sa 10 utos. Pero, kailangan sundin para maligtas. That is double talk. Mag-ingat kayo. Satan is the author of confusion. Confused ang mga taong ito. Hindi ito mga ligtas. Mag-ingat kayo sa mga taong ito. Kasi walang kaligtasan kapag ganitong mga turo na bumalik doon sa pagsunod sa 10 utos. Scam yan. Kaya ang sinasabi nila na ang totoong pananampalataya ay sumusunod sa 10 utos, pero sasabihin naman nila, hindi totoo yung usas. Kasi pwedeng mawala yung kaligtasan. Bakit mawala? Kasi kung magkamali kami, hindi namin masunod yung 10 utos. So kapag hindi pala sumusunod sa 10 utos, hindi pala totoo yung pananampalataya. So ganun yung logic doon, mga kaibigan. So, dito, napalabas natin tumbang-tumba. Ganito na yung debate, negative ako eh. Ang itatanong ko talaga yung paksa. Kasi patutunayan niya na hindi maliligtas ang tao na hindi sumusunod sa 10 utos. No? Pagkatapos, sumampalataya. Dapat kasi ganito yung paksa mo, Bro Leonard. Ang taong may pananampalataya ay sumusunod talaga yan sa 10 utos. Dapat ganun. Confused, di ba? Confusing. Nakakatawa yung mga ganitong mga paliwanag. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong ito. Sana, ako,
mag-ingat kayo sa aral, pero mahal ko itong mga kaibigan ko na to. Kahit ganito sila, yung unawa nila sa Biblia, kasi ganun talaga kapag hindi talaga ligtas. Hindi yan nakakaunawa. So mga kaibigan, itong 10 utos ay binigay para sa mga masasama. Tinanggap ng mga SDA kasi masasamang tao pa sila. Bakit masasamang tao pa? Kasi pinipilit nila na maligtas pa rin sila doon sa pamamagitan ng pagsunod. Kahit tanungin mo pa yan. Tanungin mo pa yan. Ang judgment nila ay nakabase pa rin sa kanilang works. Yan ang masakit na katotohanan sa aral ng SDA na double standard. Bakit double standard? Double standard, double talk, confuse. Yan ang palaging sinasabi ko. Lahat ng nakadebate ko, confuse. Sana naging MCGI na lang to sila eh. Yung MCGI, yung mga ibang mga denomination, mas maliwanag pa yung paliwanag nila na by works, kailangan sundin para maligtas. Dito sa kanila, left, right, left. Hindi kailangan sumunod. Hindi ang pagsunod para maligtas. Pero kung hindi mo masunod, hindi ka rin maliligtas. Nakuha nyo mga kapatid. Ganitong mga aral, confuse. Kaya inuulit ko sa inyo, confuse ang ganitong mga tao. Romans 3:19, anong sinabi dito? Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and the whole world may be held accountable to God. Yun ang purpose ng law. So that you will be guilty. Bakit? Ipakilala sa iyo ng 10 utos ng kautusan na malaman mo na hindi ka talaga maliligtas dyan sa pamamagitan ng pagsunod niya. Ngayon na nandito na tayo sa biyaya, nga hanggang ngayon hindi matibag-tibag ni Leonard, paano niya ako tatanungin? Bakit? Ang tagapagturo ko ngayon, biyaya na. Hindi ang 10 utos. So sana makakita kayo ng pang-refute dito kasi parang wala na eh. Nakita nyo kanina, hindi niya na alam paano magtanong. Hindi niya na alam. So mga kapatid, ito dadagdagan natin ng konti. Romans chapter 3 verse 23, ang sabi doon, all have sinned. Bakit? Lahat nagkasala. Ang kailangan mo ay si Kristo para doon ka maging righteous. And the sin have no dominion over you. Wala nang kapangyarihan yung kasalanan. Bakit? Nasa grace ka na. Mas makapangyarihan yung dugo ni Jesucristo, hindi yung pagsunod sa utos na yun. Hindi sa kasalanan. Kaya kasi wala nang kapangyarihan yung kasalanan laban sa taong na Kristo. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa pagtatanong. Brother Avila Leonard 7 minutes ng SDA, your time start. Okay, unang tanong, ginamit mo yung Romans 3, chapter 3, na ang kautusan ay binigay para mapasailalim ang buong sanglibutan sa hatol ng Diyos. Ang tanong, ang sabi doon, para matikom lahat ng bibig at mapasailalim ang kautusan ang lahat. Hindi ba kayo sakop doon? Yes or no? Sakop kami noon. Nung makasalanan pa kami, nung hindi pa kami ligtas. Sakop kami dito kasi makasalanan. Lahat to ay na makasalanan. Pero ngayon, inalis na doon. Ang nanatili doon, yung SDA, andun pa rin sila. Kami inalis na, kayo, andun pa rin. Kaya ang SDA, napakamasamang tao. Masamang tao. Masamang tao pa rin ang SDA hanggang ngayon. Kasi nanatili pa rin doon. Next question. Okay, question. Okay, sundan ko yung sagot mo. Ang sabi mo ay ang masama ay yung nananatili sa kautusan. So pa kayo Chappy bro. Bro, nga ang nawawala. sala, yung sumusunod sa kautusan o yung lumalabag. Napuputol ka bro, hindi masyadong maintindihan. Naputol? Oh, yan parang straight na yung ano mo bro, signal. Proceed ka nga. Okay. So, ang sabi mo, ginamit mo yung Romans 3 na ang lahat ay nasa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, ay wala na, sabi mo, pinatutunayan mo na wala ng kasalanan. Ngayon, tinatanong ko, sino ba ang nagkakasala
Yung lumalabag sa kautusan o yung sumusunod sa kautusan? Wala doon sa pagpipilian. Ang lumalabag sa kautusan, yung under sa kautusan gaya ng SDA. May objection, Mr. Moderator. Okay, objection bro. Proceed. Malinaw po yung ating categorical question na alin ang nagkakasala? Yung sumusunod o lumalabag sa kautusan? Okay, ang sumusunod or lumalabag. Pastor Amlon? Categorical question. Oo. Ipili ka ba or mag-counter object ka muna? Kaya, hindi pala pwede yung kwan bro, no? Yung wala doon sa pagpilian. Or Wala. i-both na ko na lang. Okay, Pwede yun. both. Pwede. Proceed bro. Okay. So, both. Kasi walang naging kwan doon bro, matuwid doon sa kahit kanino doon sa sumusunod o sa lumalabag. Kasi ang pagiging matuwid natin doon sa kay Kristo. Yes or no? Di ba? Next question. Next question. Sorry. Okay. Pinatutunayan mo kanina na ang OSAS ay sumusunod sa 10 utos ng Diyos. Yes or no? No. Yung usas, hindi yung susunod sa 10 utos ng Diyos. Kayo yun. Pinapakita ko sa inyo kanina, dapat usas kayo kung ganun ang doctrine nyo. Pero ang totoong usas talaga ay pinalaya na doon sa 10 utos na gaya namin. Kaya wala nang kapangyarihan yung kasalanan sa amin. Kasi wala na kami doon sa utusan. Next question. Okay, so inaayawan mo yung 10 utos ng Diyos. Tanong ko lang, yung bang grace, biyaya, at saka kautusan ng Diyos magkalaban? Yes or no? Both yes or no. Ano? Kasi ganito yan. Yung may purpose kasi ang law para dalhin ka sa grace. Pero may contrast kasi yan sila. No doon kasi may contrast yan sila. Kapag nasa grace ka na, wala ka na talaga sa law. Okay, gets? Next question. Okay. Balik ako sa aral ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Sabi ng ating Panginoon doon sa Matthew chapter 5:27-30. Yung mga ngalon niya ay mapupunta sa impyerno. Ang Diyos, mali ang Diyos. Bro, Rasha, paulit muna sa copy. Tulungan natin si Avila. Baka, Bro Avila? Bro? Choppy po ba? Yan, sige Sorry. bro. Try natin yan bro. Okay. Proceed ka bro. Paulit ang tanong. Napuputol pa din Bago bro. mag-aaral ng Bro, Panginoong ganito, Jesucristo ganito. doon sa Matthew Bro, Jeremy, chapter 5. pa-off nga muna yung camera bro. Try Sige. natin. Para matapos lang to. Tapos i-try natin ulit kay Brother Abela. Proceed ka bro sa tanong mo. Time resume. Ayan, ang sabi ng ating Panginoon doon sa Matthew chapter 5 verse 27-30, yung mga ngalon niya ay mapupunta sa impyerno. Ang tanong ko, categorical, tama ang Diyos o mali ang Diyos? Categorical question. Sagot? Pa-stop ng time, bro, Next Rasha. question. Pa-stop Next pa. question yan. Next question. Okay. Sandali lang bro, kasi kapag ino-off ko kasi na wawala yung audio. Sandali lang bro, i-check ko muna. Okay. Paulit na lang. Kala ko, paulit na lang or... Okay na bro. Ito, okay na. Yan. So, proceed ka bro, Avila. Okay, sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew chapter 5 verse 27-30, ang mga ngalon niya ay mapupunta sa impyerno. Categorical question, tama ang Diyos o mali ang Diyos? Tama ang Diyos. Kasi yan sila, walang pananampalataya. Gaya ng SDA. Next question, Wait sabi mo... lang. Magpapaliwanag pa. Proceed lang. Okay. Sige. Kasi yun ang mga tao na under the law. Kasi nabubuhay pa sila under the law. So, ibig sabihin nun, yung mga SDA kasi namumuhay pa under the law. Kaya tama talaga ang Diyos na yung mga ngalon niya ay hindi mapunta sa langit. Next question. Last 1 minute.
Okay, nakasulat ba sa 10 utos ng Diyos ang huwag kang maangalunya? Nakasulat o hindi nakasulat? Nakasulat yan, bro. Kaya nga, para sa SDA yan eh. Pero hindi yan effective sa amin. Kasi kami, malinis na yung tingin ng Diyos sa amin eh. Hindi mangangalunya. Yung mga SDA kasi, ang tingin ng Diyos dyan, mangangalunya pa rin yan kasi nasa under law pa rin yan sila. Next question. Next question. Yung napunta sa impyerno ay naligtas o hindi naligtas? Categorical question. Siyempre, hindi naligtas. Kasi nasa ilalim pa rin sila ng kautusan kagaya ng SDA. Kaya kailangan yung maging grace para maligtas kayo. Kasi ang kaligtasan kasi sa pamamagitan kay Hesukristo. Hindi doon sa pagsunod sa 10 utos na yun. Kailangan yung maging grace. Huwag kayo mag-stay dyan sa SDA para maligtas kayo. Next question. Next question. Sabi mo hindi naligtas. So sumasang-ayon ka na ang nakabag sa 10 utos ay hindi naligtas. Paulit-ulit, Brother Avila. Hindi ba pwedeng maging malinaw yung sabi mo naligtas? Wala talaga eh. Hello? Ayan, sige bro. Paulit bro. Sabi mo hindi maliligtas. Sumasang-ayon ka ba ang lumalabag sa 10 utos katulad ng huwag kang mangalunya ay hindi maliligtas? Yes or no? Sang-ayon ka ba, yes or no? Yes, lahat. Lahat hindi yung sumusunod sa 10 commandments. Time. 7 minutes time. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live kay Johnny Gloria Feliciano. Sabi niya, biyaya ni Satanas ang magpuhulog sa inyo sa impyerno, Amlon. Shoutout din kay Rangel. Tama nga naman ang Diyos. Ang mali yung turo mo, Jeramil Perez. Shoutout din kay Rangel. Kaninong biyaya ba talaga ang sinusunod ni Amlon? Shoutout din kay kay MJ Apollohia. Hindi makabutas si Avila. Dito si Pastor Rayan Puentes. Talo na naman si Leonard. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Banal na ang osas pero nagagamit sila. Haha, dami kong tawa sa inyo mga osas. Shoutout din kay Rocky Javier. Ang layo ng sagot ni Amlon. Shoutout din dito kay Jeffrey Upong. Wala doon sa pagpipilian kuno, gamitin mo kaagad 10 seconds, Pastor Jeramil. Shoutout din kay Pastor Alexander Santos, galing ng sagot ng champion. Shoutout din kay Jeriel Espinosa, Romans 4 verse 15. Joel Pablo, sabi niya, paano mo malalaman ang kasalanan kung wala ang kautusan? Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez, wasak na wasak ang paksa na tinayo ng SDA. Parang flood control project na lang kasi na some standard. Hindi matibay kasi confused. So mga kapatid, ako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Jeramil Amlon. Bilang negatibo mga kapatid. Okay, magandang gabi kabigan, di ba? Proceed. Yang mga tanong nila since 2020, nakakausap ko na kasi ito sila. Walang pagbabago doon sa mga tanong nila. So actually, palasiyan sila magtanong eh. For example, yung under grace ba sumusunod o sumusuway sa 10 utos? Ganon yun sila. Kasi nga, confused yan sila eh. Ganito mga kapatid. Tingnan nyo. Never makabutas sa aral ng nasa under grace. Bakit? Kapag sinabi niya kanina, yung mga ngalunya ba ay mapuntang impyerno? Sagot ko, yes. Mga SDA yan eh. Kaya nga nangangalunya kasi yung basihan ng pamumuhay nila, 10 utos. Sa 10 utos kasi, walang naging matuwid dyan sa pagsunod. Walang naging matuwid dyan. Lahat nangagkasala. Kung gusto mong maging matuwid sa paningin ng Diyos, sumampalataya ka kay Kristo. Through the imputed righteousness, maging matuwid ka, hindi dahil sa gawa mo, dahil sa gawa ni Hesukristo. Ang nangyari sa SDA kasi, gusto nilang maging matuwid doon sa pagsunod nila sa 10 utos. Kaya sad to say, itong mga SDA, ito yung silang mga magnanakaw, ito sila yung mga nangangalunya. Si Wesley kay type yung asawa ko. Talaga, every debate, yung mga ka-debate niya, gusto niya pagtripan talaga yung asawa ng ka-debate niya. Sila yung magnanakaw. Sila yung may Diyos-Diyosan. Alam nyo bakit? Kasi doon nakabase yung pamumuhay nila. Ano ang sabi ng Biblia? Kapag yun ang basihan ng pamumuhay nyo, lahat doon naging guilty. Bakit? Mistake of one is guilty of all. James chapter 2 verse 10. Mag-aral kayo mga SDA. Ano ba kayo?
Nakikipag-debate kayo sa akin, tapos ganyan lang yung style nyo makipag-debate. So, mga kapatid, ganito lang yon. Ang purpose kasi ng law, para malaman mo na hindi ka maligtas doon, para malaman mo na ikaw ay guilty at ikaw ay makasalanan. Tapos nung malaman mo na makasalanan ka, lumapit ka kay Kristo para maligtas ka, tapos ibalik mo doon sa 10 utos. Nasa grace ka na, you are not under grace. May spirito ka na ng Diyos, yun ang mag-dictate sa'yo. Hindi yung law na sasabihin sa'yo, oh, gagawin mo to, gagawin mo to. Alam nyo bakit? Ganito yun eh. Ang approach kasi ng 10 Commandments ganito. Huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Negative yung approach. Bakit? Masamang tao kasi yung sinasabihan niya. Ito si Leonard, 10 utos yung boss yan. Huwag kang mangalunya. Sinong sinasabihan? Yung mga SDA. Bakit? Hindi pa sila maging matuwid eh. Safe lang dito si Avila kasi single. Single kasi siya. So, hindi hindi siya nangangalunya kasi single. So mga kapatid, huwag kayong mainis sa akin, debate lang to. Debate lang to. Pero itong usapan kasi dito, it involves the moral situation of a man. Napilit yung binabalik doon sa 10 utos. Basag na basag sa paksa niya eh. Pinatutunayan niya na hindi maliligtas ang tao kung hindi susunod sa 10 utos. Pero umamin sa akin na hindi pala sa pagsunod sa 10 utos yung kaligtasan. Nako naman, Leonard Avila. Nako naman. Nagtatanong ka sa akin, hindi ka man lang nakabutas. Yes or no? Tingnan, yung yes or no, tanong yun. Yes or no? Bakit? Pinapa-agree kita kung tama ba yung sagot ko. Tama ba ako, Leonard? Na ang kautusan ay para sa mga masasama? Tututulan mo ba? 1 Timothy 1:9. Ang kautusan ay para sa mga masasama. Ako, bro Leonard, mabuting tao. Bakit? May Kristo na sa buhay. May Kristo na naghari sa buhay ko. May Espiritu na. Kaya, pinalaya na doon ako sa kautusan. Inalis na ako doon sa kautusan. Kaya sinasabi ng kautusan, ang purpose lang ng kautusan upang malaman mo na ikaw ay makasalanan. Lumapit ka kay Kristo at ang tagapagturo mo na biyaya kahit dahil you are now under grace and not under the law. Lumipat kayo sa grace na doctrine para maligtas kayo. Huwag yan sa SDA. Walang kaligtasan dyan. Yung pagsunod nyo. Maubos lang yung mga kubal sa inyong tiil. Mga kubal sa inyong Bisaya na ano. Yung mga sapatos nyo, walang maliligtas dyan. Ang ligtasan kay Kristo lang talaga. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative at final conclusion din ng ating affirmative. Brother Avila ng SDA, your time start now, bro. Okay. So nakita nyo naman. Okay na? So nakita nyo naman po ano po yung ating pag-cross-examine kay Jeremy Amlon. Hindi makasagot, nandiretso ano. Kasi alam niya maiipit siya. Tumatago na lang sa 10 seconds. Pasigway-sigway na lang ng sagot. Malayo sa katotohanan. Malayo sa tanong yung mga sagot. Para bang lutang yung isip nito. Hindi alam kung ano ba ang katotohanan. Ano ba ang aral talaga ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Ang nangyayari ay puro ad hominem sa SDA. Hindi daw personal pero nagbabanggit ng personal. Anong klaseng mga ngaral yan? Ano, nakakatakot na mauto ng mga ganitong mga ngaral na ligtas pa rin kuno kahit itinatakwil ang kautusan ng Diyos. Si Kristo na mismo ang nagsasabi na kung kailangan mo ingatan ang mga utos para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Mismo ang Diyos kinukontra. Tapos sila pa daw ang nasa ilalim ng biyaya. Tinatanggihan ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos dahil masama daw. Ginawa daw ang kautusan para sa masasama. Ano po?
ay hindi niya alam, ginawa ang kautusan para pigilan ang pagkakasala sa Diyos, para malaman ng tao kung ano ang kalooban ng Diyos. So binabanggit niya yung Romans chapter 2, chapter 2, chapter 3. Nang sabi niya doon, lagi niya sinasabi doon, walang matuwid. Wala, kahit isa. Hindi niya alam na sinasabihan doon ay mga hintil na katulad niya, sapagkat ang sabi doon ni Apostol Pablo kay ibababa nating sa pagbasa, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ano pa ang sabi doon sa taas? Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Yung pala yung mga hindi matutuwid, yung mga hindi humahanap sa Diyos. Ito si Amlon, hindi humahanap ito sa Diyos at ang mga kasamahan nito kasi nagtatakwil sa 10 utos ng Diyos. Ay para sa kanila pala itong sinasabi ng Romans chapter 3, verse 10 to 11. Hindi nakakatalastas ng kalooban ng Diyos at hindi humahanap sa Diyos. Kaya walang matuwid sa kanila. Pero ang banal na kasulatan ay merong mga matutuwid na tao, si Zacarias at Elizabeth. Sila ay righteous dahil sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Maging si Job sa chapter 1 verse 1 ay matuwid dahil mayroon siyang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya si Jeremy Amlon ang lumalabas na double talk. Pag tinanong natin kung saan siya nagkakasala, pagka nagkasala siya na huwag kang magnanakaw o kaya nagkaroon ng ibang Diyos-Diyosan, hindi niya masagot, hindi niya masabi na sa 10 utos pa rin nagkakasala o sa Diyos kasi maiipit siya. Litong-lito siya sa aral ng SDA sapagkat nagme-misrepresentation siya. Ang pinatutunayan natin, mga kapatid, ay hindi maliligtas ang isang tao matapos niyang sumampalataya at ayaw niyang sundin ang kautusan ng Diyos. Ang pinilalabas niya ngayon ay ang kautusan, ang mga SDA ay ang kaligtasan, hindi ka maliligtas kung hindi ka susunod sa 10 utos. Mali, nawawala yung pananampalataya kay Kristo. Kailangan mo nang sumampalataya kay Kristo at saka susunod yung pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Ginagawa niya, pinaglalaban niya yung grace at kautusan ng Diyos. Hindi po yun magkalaban, bagkus magkasama yun. Kaya nga kung ikaw ay nasa biyaya, hindi ka babalik sa kautusan, kundi ikaw ay magpapatuloy sa kautusan. Mali, yung tinuturo ni Jeremy Amlon na babalik ko sa kautusan na 10. Mali po, hindi po babalik. Bagkus magpapatuloy lamang. Iingatan yung kautusan ng Diyos. Kasi kung hindi mo yan iingatan, ang sabi ng ating Panginoon ay yung mga nagsisiganap, nag-iingat na patuloy ang aaring ganap o ililigtas ng Diyos. Kaya mali po, yung po mga binibitaw mga maling aral ni Amlon sa SDA doctrine. Litong-lito siya. Akala niya ang kautusan mismo ang tagapagligtas. Hindi niya alam si Kristo mismo ang magbibigay ng kaligtasan. Kaya paano bibigyan ka ng kaligtasan ni Kristo kung ikaw nilalagbag mo, tinatanggihan mo yung kanyang utos? Okay, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between SDA and GOLD. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magpasalamat sa ating nanood sa debate natin ngayon. Ngayon meron tayong 238 na nag-comment. Mauna ka, Brother Avila. Tayo po ay nagpapasalamat sa magandang talakayan na ito sapagkat nalakay natin kung paano ang kabutihan ng pagliligtas ng Diyos doon sa mga patuloy na nag-iingat at gumaganap ng kalooban. So nagpapasalamat tayo sa ating kaibigan na si Jeremy Amlon. Kilala niyo naman po siya. So kayo na po ang bahalang magnilay-nilay, mag-compare ng aming mga ipinresent kung ito ba ay naayon sa turo ng Diyos, naayon sa turo ng mga apostol, ng mga alagad. Kayo na po ang mag-aral sa inyong sarili kung nawa ay may napulot kayo na katotohanan sa aming pinag-usapan kung ano pa talaga ang tunay na pananampalataya. So nagpapasalamat tayo sa pagkakataong ito sapagkat
nakausap natin ang ating kaibigan sa kabilang panig, Pastor Jeremy Amlon. Nagpapasalamat din ako sa mahusay na moderator, Bro Rasha. Salamat sa iyong paglilingkod sa amin. Hanggang sa muli. Good night and God bless sa inyong lahat. Dito din tayo sa ating Pastor Jeramil. Salamat po. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa gabing ito, sa mga kasamahan ko sa Grace Oriented Life Development Church. At salamat din po sa mga kaibigan ko ng mga SDA. Sana kaibigan pa rin tayo, ha. At alam nyo naman, palaging panalo ang biyaya. Biyaya talaga ang panalo. Grace wins. So, mga kapatid, salamat din kay Bro Rasha sa programang ito, sa platform para maipahayag yung tama. At salamat din sa mga kaibigan natin na sumusuporta. So sa debate, ganun talaga, minsan medyo mainit yung mga sagutan. Pero at the end of the day, biyaya pa rin ang panalo. So mga SDA, lipat na kayo sa Grace. So maraming salamat. Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto yung sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Avila ng SDA as Pastor Jeramil ng Gold, mga kapatid. At pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debate. Nagbago tayo ng YouTube channel dahil nagka-problema tayo doon sa una. Meron din tayo, paki-follow na din ako mga kapatid sa aking Facebook, Rasha Vista. At sa dalawang ito, you can follow these two gentlemen, Brother Avila and Pastor Jeramil. At sa lahat na nag-comment, salamat ulit. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.